Nang ipako si Jesus sa krus, nanatili siyang gising ng mga 36 na oras nang walang pahinga. Alam natin mula sa mga salaysay sa banal na kasulatan na nakagawian ni Jesus ang gumising ng maaga. Sa maraming mga sipi ng Ebanghelyo ay binanggit na siya ay gumising ng maaga upang manalangin. Walang dahilan para paniwalaan na iba ang ginawa niya noong araw na pinagsaluhan niya ang kanyang huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. Malamang na siya ay unang bumangon ng umagang iyon, gumugol ng maghapon kasama ang kanyang mga tagasunod, at sa gabi ay kumain kasama sila sa tinatawag na huling hapunan. Ang pagtatagpo sa itaas na silid na ito ay sinundan ng kanyang pagkabihag sa hardin ng Getsemani at ang paglilitis sa kanya sa sinaunang lungsod ng Jerusalem. Kinaumagahan sa madaling araw, si Jesus ay inilagay sa krus kung saan siya nanatili sa buong araw. Sa pagitan ng oras ng pag-aresto sa kanya at ng kanyang kamatayan, humigit kumulang 36 na oras ang lumipas nang hindi siya nagpapahinga. Higit pa rito, dapat nating isaalang-alang ang rutang nilakbay ni Jesus sa sinaunang lungsod ng Jerusalem. Dinala siya mula sa bahay ng mataas na saserdote kay Herodes at pagkatapos ay sa harap ni Pilato sa panahon ng kanyang paglilitis. Idinagdag ang lahat ng mga paglalakbay na ito. Naglakad si Jesus ng halos 4 na kilometro ng gabing iyon ayon sa datos na mahihinuha. Tinataya rin ayon sa mga tala sa kasaysayan na pinasan ni Jesus ang kanyang krus mga 500 metro bago bumagsak. Hindi na ito nakayanan pa. Ang matinding pisikal na pagsusumikap na ito ay nagdulot ng malaking stress sa kanyang katawan. Ang isang kawili-wili at hindi gaanong kilalang aspeto ay isang kababalaghan na tinatawag na hematidrosis. Ang hematidrosis ay isang napakabihirang kondisyong medikal na naitala ng 12 hanggang 14 na beses sa siyentipikong panitikan sa mundo. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nangyayari sa mga taong napapailalim sa isang matinding antas ng stress at paghihirap. Binubuo ito ng taong nagpapawis ng dugo dahil sa pagkalagot ng mga capillary na pumapalibot sa mga glandula ng pawis. Inilalarawan ng Biblia ang pangyayaring ito sa pamamagitan ng pagbanggit na ang pawis ni Jesus ay naging mga patak ng dugo. Literal na umaagos ang dugo at umaagos sa bawat butas ng katawan ni Jesus. Lubos akong naniniwala na si Kristo ay kapwa-tao at Diyos. Sa makatuwid alam niya ang kakilakilabot na kapalaran na naghihintay sa Kanya. Naunawaan niya ang misyon na kailangan niyang gampanan at ang sakripisyong ipinahihiwatig nito. Gaya ng sinumang tao, tiyak na natatakot siya sa masakit na kamatayan at pagpapahirap na naghihintay sa Kanya. Alam natin na nanalangin siya sa Getsemani na nagsasabing, "Ama, kung kalooban mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito." Gayunman, tinanggap ni Jesus ang kalooban ng kaniyang makalangit na Ama. Sa hardin na iyon, si Jesus ay nasa ilalim ng matinding emosyonal at pisikal na panggigipit. Batid na sa loob ng ilang oras ay haharapin niya ang isa sa pinakamalupit at pinakamasakit na kamatayan sa kasaysayan. Dahil si Jesus ay pinagpapawisan ng dugo mula sa bawat glandula ng pawis sa kanyang katawan, maaaring magtaka ka kung bakit hindi siya dumugo hanggang sa kamatayan sa sandaling iyon. Ang isang posibleng paliwanag ay maaaring nasa klima ng rehiyon. Sa oras na iyon ng taon, ang mga araw sa Israel ay mainit-init, ngunit ang mga gabi ay malamig. Malamang na ang malamig na hangin sa gabi ay nakatulong sa pagpapalamig ng pawisan at dugo ang balat ni Jesus, na naging sanhi ng paghihigpit ng kanyang mga kapillary at sa gayoy nababawasan ng pagkawala ng dugo. Ipinahihiwatig nito na nang dumating ang mga sundalo upang arestuhin siya sa hardin ng Getsemani, ang kanyang katawan ay maaaring natatakpan ng magkahalong pawis at dugo na isang nakagigimbal na tanawin. Ngayon ay lumipat tayo sa palo.
Ang parusang ito ay isang napakalupit na anyo ng pagpapahirap na nakalaan lamang para sa mga alipin at mga kriminal dahil ang mga mamamayang Romano ay hindi maaring sumailalim dito. Isa ito sa pinaka-hindi makataong pamamaraan na ginamit ng mga Romano. Ang biktima ay karaniwang hinubaran ng kanyang damit at nakatali sa mga ipulso sa isang poste o dingding na iniiwan ng kanyang likod na nakalabas. Hinampas ng 2 sundalo, isa sa magkabilang gilid, ang biktima mula sa kanyang mga balikat hanggang sa kanyang mga bukong-bukong na nakatakip sa kanyang buong likod at mga binti. Ayon sa makasaysayang mga tala, ang karaniwang bilang ng mga pilikmata ay 39. Ang mga latigo na ginamit ay mga instrumento na idinisenyo upang magdulot ng maximum na sakit. Sa isang kahoy na hawakan na humigit kumulang 45 cm, ang mga strap ng katad ay maaaring sumukat ng higit sa 2 metro at pinalamutian ng mga piraso ng tingga at mga fragment ng buto ng hayop. Kapag tinamaan, pinunit ng mga pirasong ito ang balat at kalamnan ng biktima na nagdulot ng malalalim na sugat at naglantad ang tissue ng kalamnan. Sa bawat paghagupit, ang biktima ay nagtamo ng mga hiwa na maaaring umabot ng ilang sentimetro ang haba at lalim na nangangailangan ng libu-libong tahi upang isara kung gagamutin ngayon. Sa kabila ng lahat, hindi namatay si Jesus sa pagkawala ng dugo na dulot ng mga latay na ito. Muli, ang malamig na panahon sa gabi ay maaaring nag-ambag sa kanyang mga daluyan ng dugo, kaya pinaliit ang pagdurugo. Gayunpaman, dapat nating isipin ang matinding sakit ng bituka na dinanas niya habang nasugatan ang kanyang balat at kalamnan sa pamamagitan ng paghagupit na nagiiwan ng mga piraso ng tissue na nakalawit. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagdulot ng matinding pisikal na sakit, ngunit nagsilbi rin sa layunin ng pampublikong kahihiyan. Pagkatapos ng paghampas, si Jesus ay ibinigay upang pasanin ang kanyang krus. Ang gawaing ito mismo ay karagdagang patunay ng kahihiyan at pagdurusa. Ang krus na kanyang dinadala ay binubuo ng isang magaspang na kahoy na crossbar, mabigat at puno ng mga splinters. Ang biraso ng kahoy na ito na tumitimbang ng humigit kumulang hanggang 70 kilo ay itinali sa mga bisig ng biktima na kailangang maglakad kasama nito sa mga lansangan na kadalasang nakahubad. Ang layunin ay ilantad ang tao sa pangungutya at pangungutya ng karamihan. Ang patayong bahagi ng krus na kilala bilang mga stipes ay karaniwang nakalagay na sa lugar ng pagbitay, kadalasan sa labas ng mga pintuan ng lungsod. Ang mga pagpapako sa krus ay hindi lamang isang paraan ng parusang kamatayan, ngunit isa ring pampublikong palabas na idinisenyo upang takutin ang populasyon at ipakita ang kapangyarihang Romano. Nang dumating si Jesus sa lugar ng Kalbaryo, ang crossbar ay nakakabit sa patayong poste. Ang mga kamay ni Jesus ay ipinako sa crossbar, gamit ang isang paraan na ginawa ng mga Romano sa paglipas ng mga siglo upang mapakinabangan ang pagdurusa. Mahalagang linawin na ayon sa mga medikal na pag-aaral at mga banal na kasulatan, ang mga pako ay hindi inilagay sa mga palad dahil hindi nila kayang suportahan ang bigat ng katawan. Sa halip, ang mga pin ay ipinasok sa mga pulso na dumadaan sa isang punto na nagpapahintulot sa malakas na ligaments tulad ng transcarpal ligament upang suportahan ang timbang ng hindi nakakapinsala sa mga pangunahing arterya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtusok sa puntong ito, tinusok din ng mga kuko ang median nerve na nagdulot ng matinding sakit na katulad ng patuloy na pagkabigla ng kuryente. Katulad nito, ang mga paa ay ipinako sa patayong poste. Ang mga Romano ay napakatumpak sa pamamaraang ito, ang paglalagay ng mga kuko sa pagitan ng mga buto ng metatarsal upang maiwasan ang pagkasira ng mahahalagang arterya, ngunit nagdudulot ng sapat na pananakit upang maapektuhan
ang mga ugat ng talampakan. Ang posisyong ito ay nag-iwan sa biktima na nakabitin, na sumusuporta sa kanilang bigat sa kanilang mga pulso at paa, na naging sanhi ng pagpapahirap sa paghinga. Upang huminga, kinailangan ni Jesus na itulak pataas ang kanyang mga paa na nagdulot ng matinding sakit, at pagkatapos ay hinayaan ang kanyang sarili na bumagsak muli. Ipinahid ang kanyang nasugatan na likod sa magaspang na kahoy ng krus. Ang bawat salitang binigkas ni Jesus mula sa krus ay isang gawa ng sakripisyo. Sa tuwing nagsasalita siya, kailangan niyang iangat ang kanyang katawan, tinitiis ang sakit ng mga pinsala at pisikal na pagdurusa. Ginagawa nitong mas malalim ang kahulugan ng kanyang mga salita dahil sa pagsisikap at paghihirap na kasangkot. Sa gitna ng mga paghihirap, mayroon ding kwento ng korona ng mga tinik. Ang mga tinik na ito, mga 2 hanggang 3 sentimetro ang haba, ay kasing tulis ng mga karayom. Ang kaugalian ay gumamit ng isang patpat upang hampasin ang korona sa ulo ng biktima, na tinitiyak na ang mga tinik ay tumutusok sa anit at sa ilang mga kaso ang panlabas na patong ng bungo. Nagdulot ito ng malaking pagdurugo sa paligid ng noo at anit. Bago nagsimula ang mismong pagpapako sa krus, ang katawan ni Jesus ay nasa kritikal na kalagayan. Ang kanyang mukha ay binugbog at namamaga. Ang kanyang mga mata ay malamang na namamaga. Ang kanyang ilong ay dumudugo at ang kanyang balat ay natatakpan ng pinaghalong tuyong dugo at pawis. Ang kanyang likod at mga binti ay isang masa ng punit-punit na laman, at bawat paggalaw ay tumitindi ang sakit. Sa lahat ng pagdurusa na naipon, si Jesus ay ipinako sa krus at itinaas sa harap ng karamihan. Ang posisyon ng mga braso na nakaunat sa krus ay nakabuo ng patuloy na presyon sa dibdib na nagpapahirap sa paghinga. Kahit na ang paglanghap ay hindi imposible, ang pagbuga ay nangangailangan ng makabuluhang pisikal na pagsisikap. Ang bawat paghinga ay may kasamang matinding kirot. Yamang si Jesus ay kailangang sumandal sa mga pako sa pamamagitan ng kaniyang mga paa at hilahin ang kaniyang mga braso upang mapawi ang presyon sa kaniyang diaphragm. Ang katotohanan na siya ay nakabitin na hubot-hubad ay nagdagdag ng isa pang dimensyon ng kahihiyan. Sa oras na iyon, ang layunin ay hindi lamang upang pahirapan ang pisikal na pagdurusa, kundi upang hubarin ang isang tao ng lahat ng dignidad. Ang bawat aspeto ng pagpapako sa krus ay idinisenyo upang maging sanhi ng kumpletong pagdurusa, pisikal, psikolohikal at emosyonal. Ang pulutong ay nanonood, ang ilan ay nanunuya, ang iba ay nanonood ng may habag habang si Jesus ay nagtitiis ng hindi maipaliwanag na paghihirap. Sa kabila ng lahat ng pagdurusa na ito, ang mga salitang binigkas ni Jesus sa krus ay tungkol sa pagmamahal at habag. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao at pagka-Diyos na magkakaugnay. Sa pakikipag-usap sa kanyang ina at isa sa kanyang mga disipulo, sinabi niya, "Narito ang iyong anak at narito ang iyong ina," na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang pamilya maging sa kanyang mga huling sandali. Bawat salita, bawat parirala ay binibigkas ng may pagsisikap at sakripisyo na ginagawang mas mahalaga ang kanyang mensahe. Ang emosyonal na bigat ng sandaling ito ay tumataas kapag isinasaalang-alang ang mga pangyayari bago ang kanyang pagpapako sa krus. Si Jesus ay ipinagkanulo ng isa sa kaniyang pinakamalapit na mga alagad, hindi makatarungang inaresto at sumailalim sa mga pagsubok na puno ng kasinungalingan. Siya ay pinahiya sa publiko, binugbog at tinutuya. Sa lahat ng oras, siya ay nanindigan, tinutupad ang kanyang misyon ng may pambihirang lakas. Isa sa mga nakakagulat na sandali ng pagpapako sa krus ay ang paglalagay ng sibat sa kanyang tagiliran. Ayon sa salaysay sa Ebanghelyo ni Juan,
tinusok ng isang sundalo ang tagiliran niya ng sibat upang kumpirmahin ang kanyang kamatayan. Ang sugat ay nagresulta sa paglabas ng dugo at tubig, isang palatandaang medikal na si Jesus ay patay na noong panahong iyon. Ang eksenang ito ay tumupad sa mga propesya ng lumang tipan na nagsasabing titingnan nila siya na kanilang tinusok. Mahalagang pagnilayan ang huling gawaing ito. Si Jesus ay hindi namatay sa karaniwang paraan. Hindi pisikal na sakit o pagkawala ng dugo ang nagtapos sa kanyang buhay. Ayon sa mga banal na kasulatan, kusang loob niyang inialay ang kanyang buhay. Bago mamatay, binigkas niya ang mga salitang, "Natupad na ang lahat," na nagpapahiwatig na ang kanyang misyon sa earth ay kumpleto na. Ang pagpapako sa krus ay hindi idinisenyo upang magdulot ng mabilis na kamatayan. Ang kanilang layunin ay upang patagalin ang pagdurusa hanggat maaari. Ginawa ng mga Romano ang pamamaraang ito bilang isang paraan ng matinding pagpaparusa, kahihiyan sa publiko at pagpigil. Maraming mga biktima ang nakaligtas sa buong araw na nakabitin sa krus, nakalantad sa nakakapasong araw, sa lamig ng gabi at sa mga pag-atake ng mga hayop na naninira. Ngunit si Jesus, sa kabila ng pagiging bata at malakas, ay namatay pagkaraan lamang ng ilang oras sa krus, isang bagay na hindi karaniwan ayon sa mga tala sa kasaysayan. Isa sa mga iminungkahing medikal na paliwanag ay maaaring namatay si Jesus dahil sa isang cardiac event na may kaugnayan sa matinding stress at trauma na kanyang naranasan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay tungkol sa kanyang kamatayan ay ang sinasabi sa atin ng Biblia: si Jesus ay hindi basta-basta biktima ng mga pangyayari. Sa sarili niyang pananalita, sinabi niya na kusang loob niyang isinuko ang kanyang buhay at may kapangyarihan siyang bawiin ito. Ang huling gawaing ito, na may espiritual na kahulugan, ay minarkahan ang katuparan ng kaniyang banal na layunin. Malalim ang simbolismo sa likod ng kanyang kamatayan. Ang pagpapako kay Jesus sa krus ay hindi lamang isang pisikal na kaganapan, kundi isang gawarin ng espiritual na pagtubos. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, natupad ang propesiya at nabuksan ang daan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Binago ng mahalagang sandali na ito ang takbo ng kasaysayan na nag-iiwan ng epekto na patuloy na umaalingaw-ngaw sa mundo hanggang ngayon. Bago mamatay, sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, "Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Ang huling pagkilos na ito, pagkatapos na magtiis ng labis na pagdurusa, ay sumasalamin sa kanyang buong pagsuko sa banal na kalooban. Ito ay isang sandali ng espiritual na tagumpay, hindi pagkatalo, dahil ang kanyang sakripisyo ay ginawa dahil sa pagmamahal sa sangkatauhan. Binigyang diin din ng ulat sa Biblia kung paano ang kalikasan mismo ay tila tumugon sa kanyang kamatayan. Ayon sa mga ebanghelyo, nagkaroon ng kadiliman sa ibabaw ng lupa at ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa. Ang mga kaganapang ito ay sumasagisag sa kosmikong kahalagahan ng kanyang sakripisyo na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng lumang tipan at ang simula ng isang bagong relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus ay lumalampas sa pisikal na pagdurusa at mga kagyat na kalagayan ng kanyang pagpapako sa krus. Ang kanyang sakripisyo ay kumakatawan sa isang walang kapantay na gawa ng pag-ibig at pagtubos na nilayon upang ipagkasundo ang sangkatauhan sa Diyos. Ang bawat aspeto ng kanyang pagdurusa, mula sa mga paghagupit hanggang sa pangungutya hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, ay may simbolikong at espiritual na layunin na nag-aanyaya sa atin na magmuni-muni ng malalim. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga ulat sa Biblia ay nagpapahiwatig na siya ay inilibing sa isang bagong libingan na ipinahiram ni Jose ng Arimatea.
Ang batong tumatak sa kanyang puntod ay tila nagmarka ng katapusan ng kanyang kwento. Gayunpaman, pagkaraan ng 3 araw, may nangyari na sumalungat sa lahat ng lohika at magpakailaman na binago ang takbo ng kasaysayan, ang muling pagkabuhay. Ang pambihirang pangyayaring ito ay nagpatunay sa lahat ng ipinahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili at tinatakan ang pag-asa ng kaligtasan para sa mga naniniwala sa kanya. Ang epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus ay kasing lalim ng kanyang sakripisyo sa krus. Hindi lamang niya pinatunayan ang kanyang mensahe at ang kanyang misyon, ngunit nag-alay din siya ng bagong buhay at pag-asa sa lahat ng tumatanggap sa kanyang pagmamahal. Ang krus na isang simbolo ng pagpapahirap at kamatayan ay naging sagisag ng tagumpay at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ipinakita ni Jesus na ang kapangyarihan ng kamatayan ay natalo na. Sa pagninilay-nilay sa lahat ng ito, imposibleng baliwalain ang antas ng sakripisyong tiniis ni Jesus. Ang bawat detalye ng kanyang pagdurusa ay nagpapaalala sa atin ng laki ng kanyang pagmamahal at pangako sa sangkatauhan. Ang kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay ng may layunin at pasasalamat. Batid na ang kanyang sakripisyo ay nagbibigay sa atin ng daan sa isang direktang kaugnayan sa Diyos. Ang huling mensahe na iniwan sa atin ni Jesus ay ang pagpapatawad, pag-asa at walang hanggang pag-ibig. Sa krus, kahit na siya ay nagdurusa, humingi siya ng kapatawaran para sa mga nagpaku sa kanya na nagsasabing, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ang pinakamataas na pagkilos ng habag at awa na ito ay nagpapakita sa atin ng daan tungo sa isang buhay na puno ng biyaya at pagkakasundo. Ang pagdurusa ni Jesus sa krus ay higit pa sa isang makasaysayang kwento. Ito ay tanda ng walang pasubaling pagmamahal at pinakamataas na sakripisyo. Hinahamon tayo nito na pag-isipan ang ating buhay, ang ating mga aksyon at ang ating kaugnayan sa banal. Ang kanyang sakripisyo ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay ng may layunin at ipaabot ang pagmamahal at pakikiramay sa mga nakapaligid sa atin. Si Jesus ay hindi lamang namatay, ibinigay niya ang kanyang buhay upang magbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Salamat sa pagsama sa amin sa emosyonal at malalim na paglalakbay na ito sa mga huling sandali ng buhay ni Jesus. Ang walang hanggang sakripisyong ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamumuhay ng may pasasalamat at pananampalataya. Salamat sa panunood ng video na ito. Hinihiling namin sa iyo na mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. I-activate din ang notification bell para malaman ang ating mga paparating na publikasyon. See you next video.